Alam nyo, may isang simpleng-simpleng kwento si Jesus tungkol sa pangingisda. Pero hawak pala nito ang isang malaking sekreto tungkol sa future natin. Tara, alamin natin kung ano yon. So, ito yung tanong. Ano naman kayang maituturo sa atin ng isang lambat ng isda tungkol sa future natin? Parang ang simpleng bagay, no? Pero, maniwala kayo, may malalim tong kahulugan. Sige, simulan natin sa kwento mismo. Simple lang. Tungkol to sa isang lambat. Kasi si Jesus, yan ang style niya. Gumagamit siya ng mga pang-araw-araw na bagay tulad ng pangingisda para ipaintindi yung mga malalalim na aral tungkol sa buhay at sa kaharian ng Diyos. Para mas ma-feel natin, imagine nyo to. Nakaupo tayo sa tabi ng dagat. Okay? Rinig natin yung alon, tapos si Jesus mismo ang nagkukwento sa atin. Grabe, ang sarap siguro sa pakilamdam nun, di ba? Okay, so yung unang part ng kwento niya tungkol sa paghuli ng mga isda. Ito yung tinatawag na The Great Haul. O yung, alam mo yon, yung pinakamalaking huli. Dito nagsisimula ang lahat. Ganito lang kasimple yung proseso. Step 1, inihagis yung dambuhalang lambat sa dagat. Step 2, hinuli nito lahat. Lahat ng klase ng isda. And step 3, dahan-dahan itong hinila pabalik sa pampang. At ito yung key point dito ha. Yung lambat, hinuli niya ang lahat ng klase ng isda, as in lahat. May mga good fish, may bad fish, may lalaki, maliliit, halo-halo sila. Walang pinili, lahat sila sama-sama doon sa loob ng lambat. Pero teka, hindi pa dyan tapos yung kwento. Akala mo tapos na yung trabaho, di ba? Pagdating sa pampang, dito na magaganap yung susunod na mahalagang part. Yung pag-sort, yung paghiwalay ng mga isda. So, tingnan nyo to. Dalawa yung naging kapalaran ng mga isda. Yung mga mabubuting isda, kinuha sila tapos maingat na ililagay sa mga basket para mapakinabangan. Pero paano naman yung mga masasamang isda? Ayun, basta na lang itinapon. Ang layo ng pagkakaiba, di ba? Okay, ang ganda ng kwento, no? Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin? Ano yung koneksyon ng mga isda, ng lambat, ng paghihiwalay sa buhay natin ngayon? Heto na, dito natin bubuksan yung sikreto sa likod ng parable. Kasi hindi lang to tungkol sa isda. Ang totoo, tungkol to sa atin, sa mga tao, at kung gaano pala kahalaga yung tinatawag nating character o yung ating pagkatao. Unahin natin yung lambat. Ano ba yan? Ang lambat, yan yung simbolo ng gospel o yung mabuting balita. Ito yung mensahe na kumakalat sa buong mundo na siyang tumatawag at nagtitipon sa lahat ng klase ng tao, galing sa lahat ng sulok ng mundo. Ngayon, yung mga isda. Sino kaya yon? Hulaan nyo. Tama, tayong lahat yon. Ikaw, ako, lahat ng tao sa mundo. Yung mga isda, yan yung representasyon nating lahat. Yung mga nasa mabuting landas, at oo, pati na rin yung mga hindi. Paano yung pag-sort sa pampang? Yung paghiwalay? Well, yan yung simbolo ng isang panahon sa future. Isang araw kung kailan magkakaroon ng final na paghihiwalay sa pagitan ng mabuti at masama. Ito yung tinatawag na paghuhukom o judgment. So ito yung pinaka-main point ng buong kwento. Ang pagkatao, hindi ang posisyon ang nagpapasya sa destiny ng isang tao. Gets? Hindi sapat na nasa loob ka lang ng lambat, sabihin na nating nasa loob ka ng simbahan, ang tanong na pinakamahalaga ay, anong klaseng isda ka ba talaga? So ano ba yung good character na yan? Ano ba yung pagiging good fish? Simple lang naman, yung pagiging mabait. Yung paggawa ng tama at tapat na desisyon, lalo na kapag walang nakakakita. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. At syempre, yung pagmamahal sa kapwa mo. Pero alam nyo, itong kwento hindi ito para takutin tayo Actually, kabaliktaran. Nagbibigay ito ng pag-asa. Dahil pinapakita nito na lahat tayo, kahit ano pa yung nakaraan natin, ay may choice. Meron tayong pagpipilian. Kasi sabi nga sa kasulatan, hindi ikinatutuwa ng Diyos na may mapahamak. Ang gusto niya ay iwanan natin yung masamang daan para tayo ay mabuhay. Ang desire niya para sa lahat ay maligtas tayo at mapabilang sa grupo ng mabubuting isda. Kaya sa huli, itong buong parable, isa itong paalala na puno-puno ng pag-asa na ikaw, ako, tayong lahat, hawak natin yung kapangyarihang piliin kung anong klase tayong tao. Bawat araw, bawat desisyon.
Kaya iiwan ko sa inyo etong tanong. Isipin nyo sana to. Sa mga desisyon mo, sa mga salita mo, sa mga ginagawa mo araw-araw, anong klaseng isda ang pinipili mong maging? Dahil sa huli, ang desisyon palaging nasa iyo.